Okay po, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Nandito naman po tayo, ang inyong lungkod po, Brother Danny De Vera. Welcome po sa Churches of Christ in Marikina, Twinville, and Friendship Road Church of Christ. Ngayon po, we will tackle about be steadfast in immovable. Matatag ka ba? Sa buhay natin, meron tayong tinatawag na resurrection. Resurrection, pag tayo ay namatay, muling pagkabuhay ang tawag natin Tagalog. So, ito po ang ating inaasam, ang muling pagkabuhay. Ngunit sa muling pagkabuhay po, napakahalaga nating maunawaan kung paano dapat tayo maging matatag, maging matibay sa araw na ito. Dito po sa 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, sabi niya, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Ayan. So, naghihintay ang eternal reward sa mga tapat at dedicated na Kristiyano. Ito pong eternal reward natin na sinasabi, ito po buhay na walang hanggan, ay naghihintay lamang po ito. Naghihintay lamang po ito sa mga tao, sa mga Kristiyano na sumunod sa utos ng Panginoon na pagiging tapat at dedicated sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya po napakahalaga na maunawaan natin kung paano nga ba ito. Sapagkat ang ating tinatanaw po, ang eternal po na resurrection natin, na muling pagbalik ng ating Panginoong Yesus. Kaya malinaw na binanggit talaga ng Panginoong, ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. Verse 58, sabi niya, knowing that your labor is not in vain in the Lord. So, sa ating pag-iisip tungkol sa resurrection, sa muling pagkabuhay, magkakaroon tayo ng isang pag-iisip sa pagsunod at paglingkod sa Diyos na inisip natin ang buhay na walang hanggan. Kuminsan kasi, busy na tayo. Hindi natin naiisip, ano nga ba ang next life? What will be the next life? So, what will be the, sinasabi natin na eternal life? So, ano ang hahantungan ng ating pong buhay kapag tayo ay namatay? What if we die today and what will happen for our next life? So we need to have one mind. Mag-isip tayo na patuloy tayo dapat sumusunod at naglilingkod sa Panginoon Diyos sa buhay natin. Kaya sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians 15, therefore, sa mga tuwid, lagi nating iisipin ang mga itinuro ni Pablo. So ano yung mga tinuro ni Pablo? Napakaraming tinuro ng Apostol Pablo simula doon sa Corinto, sa Roma, mga ganyan. Po, iba't iba. So, tungkol sa muling pagkabuhay ng ating mga katawan. So, naniniwala po ba kayo na pagka namatay tayo ay merong after, na tinatawag na afterlife? No, pagkamatay natin ay may buhay na yung walang hanggan. Ngunit, paano natin makakamit ang eternal reward sa buhay natin? No, sabi nga niya din, my beloved brethren, be steadfast, maging matatag. Dahil lahat ay yung nakakabit kasi ang ibig sabihin ng pagiging steadfast, yung pong nakakabit ka sa isang bagay na hindi na magagalaw. Yung bang, para bang ipinako ka na hindi na maigagalaw kahit kailanman. Nakapix o secure na sa position at hindi na maaalis pa. So we need to fix our position in the eyes of God. Dapat po, at kailanman dapat hindi na tayo maalis sapagkat ito po ang ating tinatanaw, ang buhay na walang hanggan. So iniisip mo ba, kapag namatay ka, saan pupunta ang iyong kaluluwa? So napakaganda ng tanong. So para malaman natin, kailangan natin maging matatag sa panahon natin. So hinikayat ni Pablo ang mga santo o mga Kristiyano doon sa Corinto, panahon ng araw na manatili sa gawain ng Panginoon. As Paul encouraged the brethren of the saints in the Corinth, so until now, Paul is continue to encourage each one of us to abound in the work. Sabi niya, manatili sa gawain ng Panginoon. Tingnan natin. Sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 12, ano pong nakasulat? 1 Thessalonians chapter 3 verse 12. Ang sabi, and may the Lord make you increase and abound in love to one another, sabi niya, and to all just as we do to you. So, malinaw na sinabi niya kayat ni Pablo sa mga Thessalonica. Sabi niya, no? At hayaan ninyo ang Panginoon, o may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all. So napakahalaga na if we are thinking our next life, we must continue to abound in loving one another at pagmamahal natin sa lahat ng tao. Dapat po, ayun po sinabi ni Pablo sa 1 Thessalonica, nandiyan po nakalagay na chapter 3 verse 12.
So, ang tamang pagtanaw sa pagkabuhay ay dapat ito ang magbigay sa atin ng motivation na mamunga tayo. So, kuminsan kasi, nag-iisip lang tayo ng panibagong buhay, pero hindi natin tinatanaw ito. Dapat meron tayong vision sa mga bagay na ito. At ang pagtanaw natin dito, dapat meron tayong motivation na mamunga. Naalala niyo sinabi ng Panginoong Yesus sa John chapter 15, di ba? We are the branches, and apart from Jesus our Lord, we can do nothing. So, hindi tayo mamunga kung wala ang Panginoong Yesus. Being steadfast and immovable, we must always abide in Jesus Christ our Lord. And that's way we can abound in loving one another, and we can abound in doing good work. Yan po ang napakalaga sa buhay natin, mga kapatid. Kaya po, so habang tayo po ay nagtuturo, so mag-aya po tayo ng mga kapatid natin na makinig pa rin po sa ating pong pag-aaral sa hapong ito, katulad po ng aking ginagawa din po ngayon. So, ulitin na natin. Okay? So, 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 and 2. Ang sabi ni Pablo, but concerning the times and the season, brethren, you have no need that I should write to you. For you yourself know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. So, ilang beses na tayo nag-aral. Maraming beses ka na nakinig sa mga preacher, sa pagsamba mo, ang tungkol sa muling pagbalik ng Panginoong Yesus. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, hindi ko na kayo kailangan sulatan. So sa buhay natin, kailangan pa bang paalalahanan tayo araw-araw? So dapat alam natin yan, dapat sa pag-iisip natin, dapat iniisip din natin hindi lamang ang physical, hindi lamang ang material na bagay ang ating iniisip. Dapat iniisip natin, ano ang aking kalalagyan kapag ako ay namatay. Sabi ko nga, di ba, naalala nyo, wala pong rest in peace. Kung mamamatay ka sa mundong ito, na ikaw ay hindi naging matatag sa mga pagsunod sa utos ng Panginoong Hesus. You will never have an RIP if you don't continue to abide and abound in good work and obeying the word of our Lord and Savior Jesus Christ while you are still alive. So habang nabubuhay po, napakahalaga po na malaman natin po yan, mga kapatid. Malaman natin na sa pag-aaral natin ito po, maunawaan natin na death, na pagkamatayan sa mga araw na ito o sa darating na panahon natin ay dapat nandun na kita natin na tinatanaw din natin. So habang din tayo nagbubuhay din, tinatanaw mo rin dapat ang muling pagbalik ng Panginoong Hesus. Katulad ng sinabi ni Pablo rito, ikaw mismo, kayo mismo, sabi niya, alam ninyo ito. Sabi niya, ang araw ng Panginoon ay darating na parang isang katulad ng magnanakaw. Hindi sinasabi magnanakaw ang Panginoon, hindi. Parang isang katulad ng magnanakaw sa gabi. So hindi natin alam kung kailan. When will be the coming of our Lord and Savior Jesus? We don't know. So when will you die? You don't know also. But the first thing we need to do now, be steadfast and immovable, in abounding good work, in the good work of the Lord. Ayan. So kailanman, hindi natin may kukumpara ang mga suliranin o suffering natin sa mga nakahandang gantimpala sa atin. So, sa buhay na ito, lagi kong sinasabi, may problema, may suffering, lahat tayo umaangal, lahat tayo nagre-reklamo, lahat tayo nasasaktan, lahat tayo nalulungkot, dumadalat ng dalamhati sa buhay natin. Pero itong mga suffering na to, panandalian lamang to. At hindi mo ito maikukumpara doon sa nakahandang gantimpala sa atin sa darating na panibagong buhay natin kapag tayo ay pumanaw o sa muling pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga po while we are continue suffering, we continue to face trials and problems in this life, we need to continue to be steadfast and immovable in this life sa buhay natin. And being steadfast and immovable, we need to continue to love the word of the Lord. Now, let us read 2 Corinthians chapter 4, verse 8. Open natin ang Bible natin. 2 Corinthians chapter, ito po. 2 Corinthians chapter 4, verse 8. Simulan natin. Ang sabi niya po dito, sabi niya, we are hard pressed and on every side, yet not crushed. We are perplexed but not in despair, persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed,
pansinin niyo po yung sinasabi ni Pablo. Merong pangyayari, pero but not, and but not. Tingnan niyo po, hindi, we suffer, but not, sabi niya po, na pinabanggit, but not destroyed. Sabi niya, verse 10, always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. Anong sinasabi ni Pablo? Dapat lagi natin dala ang Panginoong Jesus. We need continue to abound and immovable in doing the work of the Lord, and that the life of Jesus also may be manifested in our life. At dito po yung buhay ni Cristo dapat nagmamanifest sa atin. Katulad ng Panginoong Jesus, kailanman siya ay hindi naging natinag. No po. See, for we who live are always delivered to death of Jesus' sake, that the life of Jesus also may be manifested in mortal flesh. Sa buhay na ito, mga kapatid, nandiyan po, lagi tayo po na nagkakaranas ng mga pagsubok, persecution sa buhay natin. Katulad ng mga apostol nung araw, mga Kristiyano nung araw, sabi niya, for Jesus' sake, alang-alang sa ating Panginoong Jesus. So then, death is working in us. Sabi niya, yes, ang kamatayan, nandito, kumikilos sa atin, pero sabi niya, but life in you, may buhay sa inyo. Ang sinasabi ni Pablo, may buhay sa atin, mga kapatid. Tingnan niyo po, that's why we all church, or we all Christian in the Church of Christ, we must continue to be steadfast and immovable in doing the work of the Lord, in loving one another, in loving all kinds of people and everyone in all our environment and surrounding natin. And since we have the same spirit of faith, niyo po, this is the Pablo is talking about same spirit. So same spirit is meaning po is unity, pagkakaisa, at patuloy nagsama-sama na nagiging matatag at matibay sa buhay natin. Dapat po, no? According to what is written, I believe and therefore I spoke. We also believe and therefore speak, sabi ni Pablo. Napakahalaga po na malaman natin lahat po yan, tayong mga Kristiyano, dapat we have the same spirit po. Dapat po yung sinasabi natin, no? Knowing that He who raised up the Lord Jesus will also raise us up with Jesus and will present us with you. Yan, kung paanong binuhay ang Panginoong isa sa mga patay, tayo rin po ay mabubuhay. Yun po yan sabi natin na resurrection natin. Kaya po, upang humarap tayo sa resurrection na ito at makapiling natin ng Panginoon, we must be steadfast and immovable, o maging matatag tayo sa lahat ng bagay, sapagkat for all things are for your sake, sabi niya, that grace, having spread through the many, may cause thanksgiving to abound to the glory of God, seeing the invisible. Therefore, we do not lose heart. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Do not lose heart. Sabi niya, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. So yan po napakahalaga in abounding in the work of the Lord, you know, brothers and sisters. And the secret, ito po sikreto, no, actually hindi na sikreto, inihayag na sa atin, no po, no, para tayo maging malakas and maging matibay. Although sabi niya doon, even though our outward man is perishing, pero dito lumalakas tayong lalo tayong lumalakas, maging matatag lang tayo sa buhay na ito. We must always be steadfast and immovable in doing the work of the Lord. For our light affliction, ito nga po yun. Sabi niya, which is but for a moment, is working for us as far more, exceeding an eternal weight of glory. Ano po? Kaya maging matatag ka lang. Meron pong mas magandang gantimpala sa buhay natin yan. Kaya sinabi nga ni Pablo, no, your labor is not in vain, mga kapatid. Maging matatag lang po tayo sa paglilingkod. Ano po, huwag kayong umanga, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa gabi ito, the Lord is telling us, we must not lose heart. Continue to worship the Lord. Continue to do good. Continue to be faithful in the Word of God. Although in this life, nagiging mahina tayo. Nagkakamali, nagkakasala. But we have hope with Jesus Christ our Lord. Maging matatag ka lang sa buhay natin. Ano po? Na binabanggit dito.
Kaya po, sa buhay natin mga kapatid, ito po, sinabing ito, sa 2 Corinthians chapter 5, no po, sabi niyo na, for we know that if our earthly house, this tent is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Tignan niyo po, walang hanggan sa langit. Paano makakamit ito? Katulad ng sinabi ko nga, we will not have rest in peace if you will die without Jesus and without obeying our Lord and Savior Jesus. Ayan. Tuloy natin po. Hindi ko na binasa yung hanggang 5 ang verse 9. Sabi niya, 2 Corinthians chapter 4 verse 17-18, binasa natin kanina. For our light affliction, which is but for a moment. Sandali lang po yan, mga kapatid. Magtiis lang tayo. Di ba? Huwag kang mawala ng pag-asa. Maging matatag ka lang. Sabi niya, is working for us far more exceeding an eternal weight of glory. Why we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal life. Sabi ko nga po sa inyo, temporary lang po lahat ng mga bagay na yan. Buhay natin sa mundong ito, itong katawan lupa, temporary lang po ito. Pero anong gagawin natin habang tayo ay buhay? Maging matatag lang po tayo. Tandaan natin po yun. Kaya tanong ko nga kanina, matatag ka ba? Dapat po maging matatag tayo. Hindi man natin nakikita ang reward natin dito, ang mga gawain natin at pagsisikap sa Panginoon ay gagantimpalaan po. Tandaan niyo po yun, gagantimpalaan tayo ng Panginoon Diyos. Sabi niya, Philippians chapter 2 verse 16, anong sinabi po? Holding fast the word of life. Pansinin niyo po, panghawakan natin ng matatag, nang hindi tayo nakikilos. Saan? Ang ano? Ang salita ng buhay. The word of life. So that I may rejoice in the day of Christ. That I have not run in vain or labored in vain. Hindi niyo po, paano ka magiging masaya sa muling pagbalik ng Panginoong Hesus kung hindi mo pinanghahawakan ang salita ng buhay? Kung ikaw patuloy pa rin po pinipilit na ang mali ay maging tama, tandaan niyo po, kailanman hindi natin madadaya ang Panginoon Diyos. Ang akala natin gumagawa natin ng mabuti pero hindi pala ayon sa kanyang kalooban. Ano po ibig ko sabihin? Yung patuloy natin binabaluktot ang salita ng buhay. Kaya po, we need to holding fast in the word of life, meaning to, ang ibig sabihin nito ay contending for the word of God. Nagiging matatag, no? We fight for the word of God. Dapat yun. Dapat po yun. Patuloy natin pinanghahawakan ng matibay. Nung po hindi tayo nakikilot ng mga salita ng buhay na ito. At ang salita ng buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sinasabi natin, only one life. Upo, isa lang talaga buhay. It will soon be past. Only what's done for Christ will last. Ito lang po talaga buhay. Pero lahat ng ginawa mo na pagsunod at paggawa ng mabuti, paggawa ng kalooban ng Panginoon, in abounding the work of God, a work of Jesus Christ, our Lord and Savior, it will last. Iyan po ay hindi mabubura kailanman. Hanggang langit daladala yan. Sapagkat itong mga ang Kristiyano na patuloy na nananatili sa gawain ng Panginoon, ito po ang paroroon sa langit. Ito pong mga Kristiyano na nagiging matatag sa pagsunod sa salita ng buhay. Those Christians who continue to uphold and obey the word of life will be the one to be in heaven someday. Yan po, no? I have been crucified with Christ. It is no longer who I live, but Christ liveth in me. Napakaganda po ng sinabi ni Pablo rito sa Galatians 2:20. You know what? This is one of my favorite verse, mga kapatid. No po, kapag naisip ko to, hindi na ako dito. Si Kristo na. Dapat po, no? Sabi niya, I have been crucified with Christ, no longer I live, yet not I, but Christ live in me. And the life which I now live in the flesh, sabi doon, I live by faith. Hindi niyo po mabuti ha. I live by faith in the Son of God,
Sino yon? Ang anak ng Panginoon. Tapos sabi niya, who loved me and gave Himself for me. If Jesus loves you and gave Himself for you, so what will we do? Anong gagawin natin? Give your life also to Jesus Christ. Continue to love Jesus Christ in your life. And loving Jesus Christ is abounding in the work of Him. And most of all, ito po, Panginoon, kailangan natin manatili tayong matatag na pagsunod sa salita ng buhay, the Bible or the Word of God. The Word of the Lord ay kung ano ang mga kalooban niya at ang mga inutos sa atin sa Biblia. Totoo po yun. Yun lang po talaga. For we are God's fellow workers. Pansin niyo po. So, not only the preachers, not only the minister, not only the church workers, all Christian today, tandaan mo, you are the worker of God. We belong to one vineyard. And all inside the vineyard must be working hard together. Working in unity. Dapat po nagkakaisa. No, wala po doon yung paghati-hati ng grupo, kundi andun pong pagkakaisa nating lahat. But why? Because we are God's fellow workers. You are God's field and you are God's building. According to the grace of God which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it. Isipin mo kung paano mo pinatayo ang buhay mo. Saan ka ba nakapundasyon? Saan mo tinatayo ang buhay mo? Sa buhay na ito, sa mundong ito, sa pagkampi sa mga bagay na mali, ano po? Di ba? Itatag mo, itayo mo ang buhay mo kay Kristo lamang. Continue to build your life with Jesus Christ our Lord. And you must always be steadfast and immovable sa mga bagay na yan. The work of the Lord is the life of discipleship and godliness kung saan tayo tinawag ng Diyos. God called us to be godly. That's why it was God's command. We must be holy. Be you holy, sabi ng Panginoon Diyos. And that is the life of discipleship. And being holy, we must continue na dapat po maging matatag pa rin tayo talaga. Yan pong napakahalaga. Para magkaroon tayo ng tinatag ng godliness, maging matatag tayo. Doon tayo tinawag ng Diyos eh. God called you to become like Him. Hindi ka maging Diyos, kundi maging katulad tayo ng Panginoong Sus na walang tinatawag nito, walang dungis. Magsikap tayong lahat, mga bagay na ganyan, mga kapatid. Eh sabi niya, Colossians chapter 1, verse 10 to 12, ano sabi? That you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful, pansinin niyo mabuti, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Pansinin niyo mga mabuti ito po, mga kapatid. Ano po? Sabi niya, upang lumakad tayo ng karapat-dapat sa Panginoon. Nanyo po nang patuloy nating piniplease siya. Fully sabi niya, fully pleasing Him. Maging magbunga tayo sa bawat mabubuting gawa. Pansinin niyo po. Ano ba yung mabubuting gawa? Napakarami pong gawain ng iglesia. Are you part of the work of your congregation? Kumikilos ka ba? Tumutulong ka pa sa gawain ng kongregasyon? O isa ka lamang spectator? Tandaan niyo po, we are not spectator. We are all workers. We must continue to work and be fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. And how are you going to increase in the knowledge of God? Kailangan mong mag-work hard, no po. Strengthen with all might according to His glorious power for all patience and long-suffering with joy. Tingnan niyo po, pagpapasalamat sa Ama was qualified us. Tingnan po, qualified tayo tayo as to be partakers of the inheritance of the saints in the light. And how are we going to become partakers? Paano ka maging partakers kung hindi ka matatag? Maging matatag ka sa buhay na ito. Huwag kang bumigay sa pagsubok. Katulad ng sinabi ko noong linggo, sabi ko nga, di ba? Ang problema ay nandyan. Ngunit huwag mong hayaan daganan ka ng problema. Maging matatag ka, panghawakan mo salita ng Panginoong Diyos. Ang salita ng Diyos ay punong-puno ng pag-asa sa buhay na ito. Ayan.
Ano po, if you are married ngayon, kung ikaw naman po ay may asawa ngayon, mga kapatid, anong sinabi dito? Sabi niya, wives, likewise, be submissive to your own husband, that even if some do not obey the word, they without a word may be won by conduct of their wives. Tingnan niya naman po, di ba? Kaya po, ibig sabihin nito, maging maayos ang pag-uugali ng parehas, babae o lalaki. Para po, kunyari, hindi Kristiyano yung isa, mawiwin mo yan. Ganun po, na binabanggit ito. You can win your partner kung ikaw po ay nakitaan ng pagiging matatag at hindi ka nakikilos, hindi ko na nauuga, o hindi ka na itutulak sa paggawa ng masama, o hindi ka na itutulak sa pagkampi doon sa mga nakikipaggawa ng mga paghati-hati. Yan po, no? Tandaan niyo po yun. No po, o na itutulak ka sa tikman ang kasalanan, o silipin ang kasalanan, o hakbangan ang kasalanan. Hindi mo mahikayat ang iyong mga partner sa buhay. Kaya po, dapat maging matatag tayo. Husbands! Husband, ako yun. Likewise, dwell with them with understanding. Unawain mo. Sabi niya, bigyan mo ng karangalan ng iyong asawa. Ayan. Bilang isa po ay mahinang sisidlan, a weaker vessel. Ayan. And as being heir together of the grace of life, that your prayers may not be, para po ang panalangin natin ay hindi mahadlangan. Ganda po niya sa mga asawang lalaki. Pansinin niyo po, no po, maging matatag ka lang. No, kapatid, kung ikaw ang Kristiyano sa pamilya, maging matatag ka, pakitaan mo na mabuti, bigyan mo lagi ng karangalan ng iyong asawa, no po, nang sa ganun, siya po ay mahikayat mo at ang iyong panalangin ay hindi mahadlangan kailanman. Ganda no po. See? Mga kapatid, ang ganda yan. Okay? Now, kung ikaw naman ay empleyado sa buhay, mga kapatid naman empleyado ngayon, dami empleyado. Ako, empleyado? Opo, empleyado ako ng Panginoon Diyos eh. Yan, lahat tayo. Then, there are specific things God has called you to do for Him. Yan. Ito po yung mga busy raw, hindi na natin ng pagsimba dahil may trabaho. Naku po, yan po nakakatakot. Yan na natin Servants, be submissive to your masters with all fear. Ayun. Not only to the God, to the good and gentle, but also to the harsh. Yan. Ibig sabihin po, maging obedient ka as an employee. Ano po? For this is commendable, it because of consent toward God, one endures great sufferings wrongfully. Ang ibig sabihin po niya, mga kapatid, kung kayo po ay empleyado, manatili kayo naglilingkod sa inyo po mga kumpanya, pinagtatrabahuan ng may takot sa Diyos. Hindi nyo po hindi po takot sa amo, takot sa Panginoon Diyos. Yan, kaya nga sabi, naalala ko sinabi ni Pablo, di ba? We rather serve God rather than men. Yan, tandaan niyo po. Now, the basis on which any man can know he will be in the resurrection is faithful good work. Para mapatunayan mo nandun ka sa resurrection, eternal life. Kasi dalawa po lang kasi resurrection eh. Resurrection po is right and left. So, gusto mong mapabilang sa kanan. Alam mo yung kanan, di ba yung mga tupa? Come, inherit. Sabi niya, sabi ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Kung gusto mo yan, ano po, itong basehan, ano po. See, that I may know Him. Philippians chapter 3, verse 10, 11. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being conformed to His death. If by any means I may attain to the resurrection from the dead. Yung sinasabi doon. See, di ba? So, that I may know Him. I want to know Christ and the power of His... Di ba? Sabi niyo po. See, dapat po kilalanin mo ng gustong Panginoon. Ngayon, tanong natin po sa buhay natin, kilala mo ba ang Panginoon? Sasagot ka ngayon, oo. Yes, kilala mo, pero how do you really know Jesus Christ our Lord? If you continue to abide in His Word. Kung patuloy kang sumusunod, you know Him. Pero kung sumusuway ka, paano mo siya masabi kilala mo siya? Tandaan mo, sabi ng Panginoon, diba? If you love me, keep my commandment. Tapos binalitad ni Dan sa chapter 15, verse 14 naman. Sabi niya doon, you are my friends if you obey my commandments. Ang sabi ng Panginoon Diyos na sinasabi sa atin dito. Kaya kung titignan natin mga kapatid, ano po, see, be steadfast and immovable. Paul consider all things as a loss in order to make it to the resurrection. Yan po. Anong ibig sabihin ni Pablo dito?
Basahin natin. Ito po. But what things were gained to me, this I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ, Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. Ano pong ibig sabihin ni Pablo rito? Ang sabi po ni Pablo rito po, ibilang mo lang ng mga material na bagay sa mundong ito para pong, sabi niya, wala yan eh. Bali wala po yung mga bagay na yan. Yan sabi po, mga bagay na nasa mundo na to, wala po lahat ng mga bagay yan. Hayaan mo lang po mawala yan. Huwag lang mawala si Kristo sa buhay mo. You can lose everything in this life, but do not allow Jesus Christ will be lost in your life. Huwag mong hayaan na mawala si Kristo sa buhay mo. Kapatid, kung ikaw ay nagpapaliban ng pagsamba, kung ikaw ay nakakabot sa mga bagay-bagay na ibang lugar at hindi ka makapunta sa pagsamba, huwag mo nang gawin yan. Simulan mo na bumalik sa Panginoon Diyos. Kung ikaw ay patuloy din gumagawa ng mali, kung ikaw ay kumakampi pa sa mga namumuno sa iglesia na nag-create ng division, baguhin mo na, huwag ka nang kumampi doon. Kaya sabi nga ni Pablo, but what things were gained to me? Ano ba mapapakinabangan sa mga bagay na ito? Kaya pinilang na ni Pablo ito yung mga bagay na wala na ito. Lost na to, sabi ni Pablo. Kaya kung titingnan natin, nasa pagsunod at pananatili kay Jesus at may bunga upang masigurado ang ating pagkahirang. Sa 2 Peter chapter 1 verse 8 to 11. For if these things are yours and abound, kasi hindi mabuti, ano yun? Po, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ito po yung preaching ko nung linggo eh. Di ba? Kung nasa inyo to, for he who lack these things is short-sighted. Yung binanggit ko pa, wala ka nakita eh. Puro palapitan na lang eh. Hindi mo na nakikita ang vision, hindi mo na nakita ang malayo. Hindi mo na natatanaw na mayroon ka palang kamatayan. Hindi mo na natatanaw na may huling babalik ang Panginoong Hesus. Tandaan mo yun, nagiging short-sighted ka na eh. Puro na lang material, buhay nito. Ang inintindi mo, yung buhay mong pisikal. Intindihin mo rin naman ang buhay ng kaluluwa mo. Tandaan mo, sabi niya doon, even mauuwi pa yan sa pagkabulag eh. Kaya nabubulag na maraming Kristiyano bulag na eh. Di ba? Akala nila okay na yung nabautismuhan, akala nila okay na yung nag-aatin paglinggo. Di ba? Kung titinan mo doon. Pero bulag na sila sa tamang pagsunod. Kuminsan, sometimes, even the preachers today, nagiging short-sighted na eh. Di ba? Even the preachers today, nagiging short-sighted at nauwi na pagkabulag, hindi na marunong umunawa, hindi na marunong umintindi. Pinanatili o tinaninindigan niya na ang mali, ang pagbaluktot ng salita ng Diyos. Ganun po nangyayari eh. Nakakalungkot po yan. Ano po, di ba? Kaya mga preacher, alam natin yan. And has forgotten that he was cleansed from his old sins. Nakalimutan na, nalinit na siya. Therefore, brethren, mga kapatid, be even more diligent. Diba, naalala nyo, sabi ko, magsikap kayo. Matuloy tayong magsikap to make your call and election sure. Tinawag tayo at inirang tayo ng Diyos. Para bang salita natin, inihalal tayo. Dino naghalal sa atin? Ang Diyos mismo. Hindi ang taong bayan. For if you do this thing, you will never be stumble. Malinaw po yan eh. Hindi ka talaga may stumble eh. Ano po? For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord Savior Jesus Christ. Eh na. Paano maging matatag? Kaya tanong ko kanina, matatag ka ba? Paano magiging matatag? Ito na po. Ibinigay na, sinupply na eh. God supply it to you. How? Abundantly. Ano yung sinupply ng Diyos? The word of life was there with you. Nandiyan na po ang Bible eh. Yan po malino na sinasabi. No, marami mag-claim kay Jesus sa araw na yun. But He will only accept the obedient. Panginoon, di ba nagtatag kami ng iglesia? Panginoon, kami nandito namumuno sa ganito kongregasyon. Panginoon, kung meron ka namang ginagawang mali, Panginoon, ganito, nabautismo ako, kung di ka naman matatag, at nawala sa iyo, na-move ka sa maling mga pag-aaral, maling katuroan, paano matatanggapin ni Kristo? Ang sinasabi nito yung mga obedient. Obedient saan?
obedient the only will of God. Yun po yun eh. Those who contend for the truth. Yun po yun. Yung pinanghawakan ang katotohanan. Yan, malinaw po sinasabi, not everyone who says me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Hindi lahat po ng Kristiyano ay paroon sa langit. Pero dapat po lahat tayo eh. Dapat lahat tayo eh. Kaya dapat lahat ng Kristiyano sa Church of Christ ay maging matatag tayo. Huwag nating baguhin ang mga salita ng Diyos. Huwag nating baluktutin ang salita ng Diyos. Manatili tayo sa pagsunod sa kalooban lang ng Panginoon Diyos. Hindi kalooban ni ministro, kalooban ni preacher, hindi. Kalooban ng Diyos sa Biblia ang sundin natin. Many will say to me that day, Lord, Lord, I will not prophesy. Ingat yung nasabi ko kanina. At sasabihin ni Kristo sa kanila, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Napakasakit po niya sabihin sa iyo. Hindi kita kilala, lumayo ka sa akin. Di ba? Hintayin mo ba bang sabihin sa'yo ng Panginoon yan? Huwag mo nang hintayin yan. Habang buhay ka ngayon, baguhin mo na. Itama mo na ang buhay mo. Di ba? Gusto mong magpagkaisa. Dipuntahan mo yung mga taong nagawa mo ng kasalanan. So gusto mong ganito. Di ba? Magbago ka. Kung ikaw ay nakagawa ng pagkakamali, magbago ka. Baguhin mong buhay mo. Di ba? Lahat naman tayo nagkakamali eh. Lahat tayo may pag-asa magbago. Lahat tayo may paraan na magbago. Lahat tayo ay may paraan upang tayo ay magtanggap ng Panginoon Diyos. Sabi nga niya kanina, di ba? Sinupply niya na eh. God supplied it abundantly to all what we need in order for all of us to become steadfast and immovable. That's why, so that not any one of us ay itatapon sa impyerno. Sapagkat ang kalooban ng Diyos, gusto niyang pumunta tayo ng langit. Tandaan niyo po yun, di ba? See, by faithfulness in work, we lay hold of eternal life, sabi ng Panginoon. Ayan. So, 1 Timothy chapter 6, verse 17 up to 19. Command, sabi niya, command. Tingnan po, command those who are rich in this present age not to be haughty. So, yung mga may kaya po sa buhay, ano po, kayo po ang binigyan ng Panginoon, pinagyaman kayo ng Panginoon. Ano po, kayo ang binigyan ng karapatan tumulong sa kongregasyon. Di ba? Wag po tayo maging sakim. Yan po sinasabi dito sa atin, ano? Wag tayo masyado magtiwala sa mga pera, sa yaman sa mundong ito. Kundi magtiwala tayo sa yaman ay binigay sa iyo ng Diyos. Kaya sinasabi natin, to God be the glory. Pero ikaw ba, nagkakaloob ka ba sa kongregasyon? Sino ang mayaman? Lahat tayo ay pinagyayaman ng Panginoon Diyos. Tandaan niyo po, walang Kristiyanong nag-ihirap. Pero may Kristiyanong mahirap. Totoo po yun. Pero kailanman ang Kristiyanong mahirap ay mayaman pa rin yan sapagkat never kang nawalan ng pagkain sa iyo, pagkainan. At never kang nawalan ng isusuot. Tandaan mo yan. No po. Sabi na to, utusan mo ang mga yumaman sa panahong ito. Sabi ni Pablo. Sabi niya si Pablo kay Timoteo, no? Let them do good, gumawa ng mabuti. Ano yun? Kung may kaya ka, sumuporta ka sa mga feeding program, sa mga medical mission, sa mga evangelism outreach, no po, tumulong ka sa mga workers na nagsisikap po na palaguin ng iglesia. Yan, sabi niya, upang ikaw daw po, upang ang mga mayaman, that they may be rich in good work. Sa inyo po mabuti, ang paggawa ng mabuti ay lalo kang yayaman. Tandaan niyo po yun, di ba? Kaya po, kayo po, sumama kayo sa amin. No po, may feeding program na naman kami. At ito po, yung school supplies. Marami na naman po tayo mga gawain nito. Mamimigay tayo ng school supplies sa iba't iba. That is doing good. Yun po, bakit po? Proclaiming the love of Jesus, sharing the love of Jesus. Doon po sa mga ginagawa natin. No? Dapat ready to give, willing to share. Kaya po ako, nagpapasalamat po ako sa mga kapatid na tumutulong, nagbibigay, nag-aabot sa atin. Brother Danny, ganito, ganyan, tulong. Napakalaking tuwa po yun. Tinatawag na yun. Nakakagalak ng puso. Nakikita mo yung mga mayroong kaunting yaman pa, kaunting yaman. Storing up for themselves a good foundation for the time to come that they may lay hold upang mapanghawakan nila ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, na po, patuloy kayong tumulong.
Na po, maging matatag kayo. Tingnan niyo po, para mapanghawa kami ang buhay na walang hanggan. Kanino? Buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayan. No po. Okay? Kung wala ang katapatan at bunga ng pagsunod kay Jesus, ano ang halaga ng muling pagkabuhay? Wala. Wala. Yung po, nada. Hindi ka naman tapat na sumusunod. Diba? Tapat ka nga ganito, hindi ka naman sumusunod. Sinabi ko nga, hindi porket mabait ka o mabait ka talaga, pupunta ka ng langit. No. Kailangan mo pang sumunod at sumunod at sumunod at manatiling sumusunod sa buhay na ito. Yun po yung tinatawag na be steadfast and immovable. Maging matatag ka sa pagsunod upang pagharap mo sa resurrection, pagharap mo sa pagdating ng Panginoong Hesus, ay tatawagin ka ni Kristo. Halika. Diba? Ang pagiging steadfast at immovable sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ay dapat nating ugaliin. Ayan. Dapat po yan ang ugali ng bawat Kristiyano po ngayon eh. No po? See, ang pagsunod kay Jesus ay isa sa dakilang pag-asa natin sa pagharap sa dakilang kalaban natin ng tao. Ano bang kalaban natin? Kamatayan at libingan. Di ba? Takot kang mamatay, di ba? Tama po ba? Gusto mo na bang mamatay ngayon? Sinasabi ng mga may problema, depressed, gusto ka nang mamatay. Sabi nila, pero kung patayin mo, ayaw namang mamamatay. See? Kung titignan natin, pero mayroon talaga nagpapakamatay. Yun naman po yung mga depressed talaga. Kaya sabi ko nga, too much depression. Ilang dahilan din po yan ng hindi pagiging matatag. Kaya maging matatag ka in order to avoid depression. Ano po? At ang kalaban ng buhay natin ngayon po ay ang kamatayan at ang libingan. At para lamang malagpasan natin yan, ano po, tayo ay manatiling sumusunod kay Jesus. Ang sinasabing kamatayan po dito, kamatayan po sa impyerno. See? Yan po mga bagay na ganyan, sinasabi natin. Okay? So, narito po, sa gabing ito po, does death scare you? Oo, sasabihin natin, opo, takot ako mamatay. Tama, di ba? Sino bang may gusto mamatay? Wala pa po, di ba? Pero, mapipigil mo ba ang kamatayan? Tingnan po, sa buhay na ito, wala makakapigil ng kamatayan. Pero, ang Panginoon Diyos ay pahabain ang buhay mo. Tingnan po, sabi, di ba? Naalala niya, sinabi ni Solomon, papahabain ang buhay mo. Kung mananatili ka, magiging matatag ka, at hindi makikilot sa pagsunod sa salita ng Diyos sa mundong ito. Habang tayo nabubuhay, sundin ang salita ng Diyos. Sinulat ni Pablo, we are more than conquerors through Him that love us. Hindi niyo po, see, kaya natin lagpasan ng lahat eh, na nagmamahal. Kung mahal ka ng Panginoon ngayon, mahal ka ba ng Diyos? Sasabihin mo, oo. Gaano ka kasigurado? Para masigurado natin to, sabi nga ni kanina ni Pedro, make your election sure. Para ito ay masunod natin dapat ang salita ng Diyos. Yan lang po. Basahin natin ang Romans 8. And we know that in all things God works for the good of those who love Him. Pansin niyo mabuti ha. For the good, God works for the good of those who love Him. Sabi niya, mga nagmamahal sa Diyos, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Ito po yung predestined. Nakadestined na po talaga yung mga taong susunod, nananatiling sumusunod. Destined po talaga niyan doon sa langit. Pero kung di ka sumusunod, paano ka mapapasama sa predestined? No po? Those He called, yung matinawag. He also justified those He justified. He also glorified. Sabi niya, what then shall we say in response to these things? Anong sasabihin mo ngayon? Anong reply mo? If God is for us, who can be against us? Ayan. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Sabi niya, was raised to life, is at the right hand of God, and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Who? Sabi dan,
shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword. Wala pong makaka-separate niyan. Kung ikaw ay matatag, if you are steadfast and immovable in the word of God, for your sake, we face death all day long. Hindi po. Totoo po yan. We face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No! In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any power, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Wala talagang may iwalay sa'yo. Hindi ka talaga kayang iwalay. Kung nananatili po tayong sumusunod kay Kristo, ha? Pero kung hindi ka sumusunod, delikado po yun. Baka may iwalay ka. Ayan. See? Yan po mga bagay na yan. Okay? No? Basahin niyo po lagi yung 1 Corinthians chapter 15. Now read this chapter again slowly and look for all the facts and premises that are unknown to every natural man. But read 1 Corinthians 15, Romans chapter 8. Basahin niyo po yan, mga bagay na yan. No po, kung hindi ka pa sure kung ano ang kalagayan mo sa resurrection, believe and obey our Lord Jesus Christ and live for Him. Repent now. Ngayon, the question. Matatag ka ba? See? Nakita natin, napakahalaga ng pagiging we have learned and we have seen how important to be steadfast and immovable. Naunawaan natin sa gabing ito kung paano po maging matatag at hindi maikikilos sa buhay na ito upang humarap tayo sa muling pagbalik ng Panginoong Hesus. And we will be able na ma-receive natin yung gantimpala na nakalaan sa atin. Kaya mga kapatid, maging matatag ka. Maging matibay ka sa pagsunod sa katotohanan lamang. Continue to abound in obeying the word of life in your life. Tandaan niyo po, it was revealed to us all. It was supplied by God abundantly. Binigay na po ito siksik-liglig, umaapaw ang mga pangangailangan na dapat natin para tayo maging matibay, maging matatag sa mundong ito. Nandiyan dyan na po lahat eh. Nasa Word of God na. Kaya sa gabing ito mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Sa inyong pakikinig, panonood. Ano po, sana po na-share po ninyo ang magandang aral na ito. Pwede po ninyong i-share ito kahit ang po i-replay nila. Ano po, continue to share this Word of God to encourage mo, ma-encourage po mga kapatid mo, kaibigan mo, para malaman nila na napakahalaga pala maging matatag, maging matibay ng pagsunod sa salita ng Diyos. If you are a preacher and a minister in the congregation of the Church of Christ, be steadfast and immovable. Ano po, continue to abound in doing the work of God. Tandaan niyo po, doing the work of God is not just teaching and teaching and teaching. Hindi lang po turo ng turo. Kailangan po ipinamumuhay at kumikilos, gumagawa ka. Tandaan po, if you are a worker of the congregation, kung manggagawa ka, mag-isip ka kung anong dapat mong gawin para mapanatili at tatagan ang iyong pananampalataya at mapalakas mo ang pananampalataya ng mga kapatiran upang may kayat sila na magkaisa, sama-samang gumagawa saan? Sa ubasan ng Panginoon. Tandaan niyo po, we are all workers of God in His vineyard. We are fellow workers of Christ. We need to be continue in abounding in the good work, abound in the work of the Lord by being steadfast and immovable. And knowing this, alamin niyo po, lahat ng ginagawa mong kabutihan, pagsunod, paggawa, pagtulong sa kapwa-tao, pagtulong sa gawain ng iglesia, hindi po nawawalan ng kabuluhan yan. Yan pong lahat ay meron po. Yan pong lahat ay nakikita po ng Panginoon Diyos. Tandaan mo, huwag mong alisin si Kristo sa buhay mo. Manatiling sumusunod sa katotohanan.